Maraming salamat po kay Sis Bing, palayan po kayo lahat ng ating Panginoon. At isang magandang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang malaking karangalan po na kayo ay makasama ko ngayong umaga dahil katulad yan ang binabanggit ni Sis Bing noong mga nakaraang panahon. Even dito po sa bayan ng Magsaysay ay lagi po mga pastor ang aking pinakikinggan. Hanggang sa ngayon po, po ba? Hanggang sa ngayon po, ayun pa rin. Kaya nga po, ako po'y purihin ang ating Panginoon, ako po'y natutuwa dahil hindi ko po ini-expect, hindi ko po inakasahan ang ganitong pagkakataon na mga pastor naman ang makakaharap po ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyo at katulad niya ng binabanggit, tinanong po si Pastor B, ano pa ako pwedeng gawin, pwedeng masabi o pwedeng maibahagi. Pero bago po ako bahagi, lubos ko po ipapakilala muna ang aking sarili. Ako po si Leonardo Leo Corpus. 28 years po akong, 28 years and 8 months po ako naging pulis. Isa po ako sa mapalad na nakagraduate. Ibig sabihin po, isa po ako sa pulis na nakatapos ng aking servisyo sa ating bayan na kumpara po doon sa iba na makasamahan ko na hindi po sila nakatapos. Maaga silang nagre-retiro, gawa ng sa dami po ng problema hinaharap ng ating bayan, problema hinaharap natin sa mga mamamayan na hindi nabibigyan ng solusyon. Kaya po sa umagang ito ay ayoko naman po maglihim sa inyo kasi ang totoo po niyan sa mga nakaraang mga panahon na kami ay magkakasama ay nagkaroon po tayo ng idea o nagkaroon po kami ng mga pagpupulong sa iba-ibang bahagi ng ating lugar, ng ating bayan na ako po ay may plano na lumaban o inuulos. No, may plano po akong magserbisyo ng higit pa sa aking sarili. Yun po ang isa sa katotohanan. At doon po sa aking pagserbisyo na yan ay tatlo lamang naman po yung programa aking gagawin. Hindi po napakarami. Tatlo lang. Unang-una po ay yung tinatawag natin service. No? Doon po sa service, nandiyan po nakapaloob yung mga serbisyong gagawin natin sa senior citizen na katulad ng pangkaraniwang maririnig nyo sa lahat ng mamamayan sa bayan ng Magsaysay. Yung mga libreng scholarship, hindi mamimili kung ang grade mo ba ay mataas o mababa. Ano po? At marami pang iba. At pangalawa po, yung partnership. Partnership saan po yan? Sa lahat ng ahensya ng gobyerno kung paano natin pauularin ang mamamayan, kung paano natin papaularin ang ating bayan. Yung po at marami pang iba. At yung pangatlo po ay yung development. Maramdaman po ng mamamayan na sila ay natutulungan lang ng ating local government. Hindi po yung mga naglalakihang mga building na pinapakita ng ating bayan na hindi naman kailangan. Kapag priority natin yung mas kailangan ng ating bayan. Ngayon po ay hayaan niyo po na kaunti lang naman po ang aking ibabahagi. No? Alam ko naman po na ang bawat isa ay alam ito. Siya sabi ko kanina habang ako'y nagmumuni-muni. Ano yung pwede kong maibahagi. Ito po yung aking naisip. Yung sinasabi nga natin na dalawang batas dito sa lupa. Unang-una po yung batas ng Diyos na alam po naman ang bawat isa sa atin yan. At alam po naman natin na yan po yung ating ginagawa natin sa ating sarili. Yun po yung internal aspect. Nakapaloob po dyan yung obligation ng bawat isa sa atin. Ano po, hindi mo na po yan pakakahabaan. At yung siyempre yung pagmamahal sa ating kapwa at yung paggalang. Yan po ay nasa Proverbs 20:27, yung Kawikaan 20:27. Ano po, kung babasahin ko, medyo haba tayo ng haba. At ang pangalawa po na batas ay yung batas ng tao. Kumbaga dito naman nakapaloob yung tinatawag natin external aspect. May pakialam ng batas, di ba? Katulad po ng bawa ng mga pagkakamali na nagagawa natin na hindi natin lang na tawad sa ating Panginoon, mga pagkakamali na nagagawa natin sa ating bayan na dapat pa natin mabigyan ng solusyon. Kung nandiyan din po yan sa Genesis 3 hanggang 19 kung saan nagkamali si Eva nung siya ay parusahan ng Panginoon. Kaya tayo ay nabuhay sa kasalanan. Kung paano tayo nililis ng ating Panginoon. Yun po at
Ganun lang po kasi bigay ng bahagi at syempre po sa pamamagitan po ng pagsusulat ay pasensyahan niyo na po ako. Ako po ay dating pulis. Dating pulis, mahilig din po ako magsulat kaya dito ko lang po ipapahayag yung aking damdamin bilang isang kapatid sa pananampalataya. Katulad po yung letters niya na pinag-isipan ko ng mabuti. Ano ba yan? Kung babasahin mo ng buo, di ba? Kung babasahin mo ng buo, bago natin pagpatuloy ay bibigyan ko muna ng meaning yan, yung capture me na yan. Yung ano yan. Yung letters po na yan, ito po yung commitment. Yan, di ba? Commitment. Tama ba yung spelling? Yan, yung commitment po, sabi niya yung pagtitiwala natin sa Panginoon, di ba? Yan po ay nasa Salmo 37 hanggang 5. Hindi po ako masyadong nag-aaral pa ng Bible, pero pinagtyagaan ko pong isipin kasi yung mga nakarang pag-attend ko po nga sa mga ganitong pag-aaral, para akong nahuli ako. Kaya naisip ko, capture me, bigyan niya natin yung meaning yung capture me, kung anong lalabas dyan, kung ano po yung lalabas dyan. Kaya yun po yung naisip ko. Sabi niya dito sa Proverbs 16:3, commit your works to the Lord and your plans will be established. Sabi niya, ipagkakatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Yun yung ibig sabihin ng sa commitment. Kaya pag pinagkatiwala natin sa Panginoon yung ating mga gawin, ay siguradong tayo po ay magtatagumpay. Amen po ba? Amen. Ang pangalawa po, yung action. Diba? Yung action, tinatawag yan ay sa Tagalog ito, pagsasagawa. Action yan. Ayan po ay nasa Marcos 11:24. Kaya sabi niya, mapalad ang mga taong nagtitiwala sa akin, pagpalain umaasa sa kanya. Kaya bawat isa po kapag yung action natin sa pang-araw-araw natin gawain ay ating matutupad, ay sigurado po ang bawat isa po sa atin ay pagpapalain. Ano po? Ganun lang po yan, ganun lang po kabilis. At yung letter B, yan po ay participation. Hindi naman po ako tawag dito. Yan po yung participation, sabi niya sa yung pakikilahok natin, katulad ng binabanggit ni Pastor kanina, sabi ay wala namang salitang laylo sa atin, kumbaga siguro medyo nag-repress, no? Kaya nagkaroon ng revival doon sa hillside ba yan, Pastor, yung revival kahapon sa araw. Yan yung tinatawag natin yung pakikilahok, di ba? Sabi niya sa Bible verse Matthew 25:40, and the king will say, I tell you the truth, when you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Sinabi na nga rin, tandaan ninyo na gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ay ang pinakahamak ako ang inyong tinutulungan. Parang ibig niya sabihin dito na kahit pinakahamak na tao, kahit pinakamaliit na mamamayan, na kapag ating tinutulungan ang Panginoon at ang ating pinaglilingkuran. Maraming po salamat. Yun yung sabi niya, participation. At yung letter D po, trust yan. Pagtitiwala, di ba? Sabi yung pagtitiwala ko kanino yan? Siyempre doon sa ating mga kapwa, sa mga tao na paligid sa atin, sa mga tao nagmamahal sa atin. Doon sa Kawikaan 3 hanggang 5:6, sabi niya, ayon sa salita ng Diyos, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Siguro, yung tiwala natin, huwag mag-overconfident, no? Kasi baka tayo lumagapak pag sa bandang huli. Ayan yung sinasabi niya. At alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Siya ang alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Umiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. So, ibig sabihin, magtiwala talaga tayo sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin. Trust doon sa capture. At yung letter, yun naman po,
Yung tinatawag natin na understanding, no? Understanding yan. Kasi yung understanding, yung sabi nga, pag-uunawaan. Katulad nga ng minsan na kahit nasabi tayo ay may kanya-kanyang pamilya, hindi naman talaga tayo ay perfect. Di ba? Kahit sa pamilya natin, minsan nagagalit ka sa asawa mo, minsan nagtatampo ka sa anak mo, kahit anak mo yan, kahit asawa mo yan. Yung pag-uunawa ay dapat ay hindi yan talaga mawawala. Dahil sabi sa Mateo 5:3, mapalad ang mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Amen po ba? Ibig sabihin, pag talagang tayo ay maunawain, ay talagang tayo ay mapalad. Yan. Kaya tayo lahat po ay mapalad sapagkat ang pag-uunawa ay lagi nasa atin. Ano po? At yung letter R po, records keeping. Di ba? Records keeping. Kung iisipin mo, kung iisipin natin, ba't napunta dyan sa capture me? Bakit? Pero yan po, yung records keeping yung tinatawag natin sa Tagalog na pagtatala. Di ba? Ano sinasabi? Pagtatala. Saan? Bakit kinakailangan natin yung pagtatala? Tayo ay mga anak ng Diyos, di ba? Ang ibig sabihin ng pagtatala dyan, nabilang mo na ba kung ilan yung mga kasalanan mo? Nabilang mo na ba kung ilan yung mga kabutihan na gawa mo sa ating kapwa? Ilan ba natulungan mo? Alam mo ba kung gaano nakarami ang nagagalit sa'yo? Alam mo ba kung gaano nakarami ang natutuwa sa'yo? Yun yung pagtatala na ibig sabihin. Doon pumapasok yung pagninilay-nilay po ng bawat isa sa atin. Lalo dumarating sa panahon na tayo ay nakakaramdam ng kalungkutan, na kuminsan ay magtitimpla ka ng kape, pupunta ka doon sa ilalim ng puno ng mangga at magdinilay-nilay. Yun po yung sinasabi natin na pagtatala. Dahil na yan ay nasa Lucas 23 hanggang 34. Doon sa dating Biblia o yung tinatawag natin nga lumang tipan ba yan? At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsasapalaran. So ibig sabihin, hindi tayo kinakailangan magbahabahagi. Katulad ng binabanggit ni kanina, ni Pastor Balyari, yung hindi tinitingnan kung anong congregation siya, tapos may pastor. Dapat ay isa, no? Yun yung pagkakaunawa ko po dyan. Yun po yung aming pagkakaintindi. At yung letter po, yan po yung education, no? Education, yan. Sa education po, bakit ano naman ang kinalaman yan sa ano? Sa ating pagbabahagi. Yun po yung kaalaman, no? Yun po yung kaalaman ng bawat isa sa atin ay magkakaiba. May kanya-kanya tayong katangian, may kanya-kanya tayong talino, may kanya-kanya tayong paraan kung paano natin ibabahagi yung salita ng ating Panginoon. Merong mga mas magagaling, merong magaling, merong pang pinakamagaling. At siyempre, ang mas magaling, yung nasa Panginoon, ang ating Panginoon Diyos. Yan po, amen po. Yan po yung sinasabi natin, edukasyon, no? Yung patuloy na pag-aaral. Dahil yan po ay nasa Roma 9 hanggang 10. Sabi niya, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalatayan ka ng buong puso, na muli siyang pinuhin ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat ignoring ng Diyos na matuwid ang tao sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya ng maliligtas siya. Maliwanag po yan. Ang ibig ipahiwatig ng education ay patuloy na pag-aaral, patuloy na pagbubuklat ng Bible kung paano ito natin maiintindihan, kung paano natin maipauunawa doon sa ating po nasasakupan. Yun po yung ibig sabihin ng education, patuloy na pag-aaral. Yan po, at doon naman po sa letter N, ito po yung management. Yan. Sa management naman po, yan yung pamamahala. Anong pamamahala? Ang bawat isa po sa atin, mula sa pamilya, kung paano natin i-handle yan, kung paano natin dadalhin sa tamang daan ang ating pamilya, i-guide ang ating mga anak para lumaki sila ng maayos. At ganoon din po sa mga charts na ating kinabibilangan. Yung tamang pamamahala, kapag tama ang pamamahala, tama ang ginagawa, tama ang action, may commitment, may participation, may tiwala,
at may pag-uunawa at may pagtatala. Tandaan po ninyo, isang magaling na po tayong lahat na leader. Isang magaling na mananampalataya, isang magaling na tagapagturo sa ating pamilya, sa ating nasasakupan, sa ating pong church na kinabibilangan. Ay mo po ba? Yan po ang ibig sabihin ng management ayon sa pagkakaintindi ko sa banal. Yan po ay nasa Roma, yung binasa ko kanina. At ang susunod naman po dyan ay yung letter E. Letter E. Letter E. Education. No? Education. Yan, nabanggit ko na kanina. Patuloy na pag-aaral. Patuloy na pagbuklat. No? Patuloy sa malalim na kaalaman pagdating sa banal na kasulatan. Lahat po ng magagaling na preacher, lahat po ng mga magagaling ay patuloy. Kaya po sila naging magaling. Diyan sa nag-aaral pa, di ba? Yung mga magagaling nating mga mananampalataya, nag-aaral pa din. Wala namang sigurong tagapagturo na ang Bible ay talagang nandun na sa isip niya, kundi magbabasa pa rin talaga siya ng Bible. Yun po yung aking ibinahagi sa inyo. Yan lang pong capture me. No? Kaya nga po ako'y natutuwa dahil sa pagsama ko at pakikinig sa mga pastor mula Magsaysay hanggang Abra hanggang Palpan. Yan, nakakasama ko sila Pastor Darsat at marami pang iba, si Pastor Guillermo at kung sino-sino pa pumapa. Ano nga sa Tagalog yung capture me? Nahuli ako. Nakuha ko. Kumbaga, nahuli yung puso ko, nahuli niyo ako. Kumbaga, nahuli niyo ako kasi wala man sa loob ko na magsasalita o magbibigay ng mga ganitong papahayag. Pero nahuli niyo ako. Hulihin. Siguro yun ang sabi ni Lord, hulihin niyo si Corpus. Hulihin niyo. Kaya siguro ako nandito, kaya naisip ko yung capture me. Diba? Kaya nag-isipan ko mabuti. Ano yung pwede kong ibahagi dyan sa capture? Bakit ako nahuli? Bakit ako pinipilit na makuha kahit saan ako umikot? Ay yung mga pastor na aking pinakinggan. Ngayon, nandito naman ako sa harap ng mga pastor para po magbahagi ng counting aking kaalaman. Yun po yung isa sa magandang balita na nais ko pong ibahagi sa inyo dahil hindi ko po yan ini-expect. Isipin nyo, maisip, ba't ako ganun? Bakit parang kung saan ako napapasok? Napapaganda ba? Sabi ko, napapaganda ba yung aking nagiging daan, nagiging pupuntahan? Gano'n, yan. Kaya po yan ay napapunta. Kaya maraming salamat din po siyempre sa ating Panginoon. No? Meron niya akong din drawing. Doon sa din drawing ko yan yung drawing ako, isa lang naman to. Imagine na lang natin na tao. Ang drawing niya na yan. Yan. Yan, yung drawing ko, simple lang. Kaya ang nangyari ko, nung makapaisip ako, nagtagumpay ako, nandito po ako napunta sa satisfaction. No, kasi hindi ko na-expect. Ako po ay nagtagumpay. Kaya naghanap ako, tingnan ko nga sa Bible, hanapin ko yung pwede kong i-align dyan sa pagsasatisfaction niya. Kaya ito, nabasa ko dito sa Isaiah 58. Sabi niya, patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palakasin muli ang inyong mga buto at maging tulad kayo ng isang hardin na binubumala ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Kaya para ako'y napunta sa isang disyerto, napunta ako sa gitna ninyo at kayo naman ay patuloy na dumadali sa aking puso, sa aming puso para makinig muli sa inyo hanggang sa susunod na mga panahon. Kaya hindi ko po pinansin yung frustration. Dito po pumunta sa satisfaction. So, maraming pong salamat.
At pagpalain po ang ating Panginoon sa inyo po lahat mga kapastoran. Ako po ay binigyan niyo yung pagkakataon na ibahagi ko yung aking damdamin para po sa bawat isa sa atin. Muli po po ng Panginoon. Magandang umaga po at happy birthday.